Maka-react muna tayo mga buddy dito sa isang balita na lumabas kahapon dito sa Manila Bulletin. Ito yung tungkol sa pahayag ni Senador Emmanuel Manny Pacquiao noong Biyernes, October 15 naman, na kung saan ang sinabi niya dito, ayaw ko kasi manira, pero yung issue ng yaman na hawak ng Marcoses, kung ano man yung nanakaw nila sa ating gobyerno, kailangan siguro ibalik yon. Yon ang sinisigaw ng taong bayan. Kaya po ako magpapahayag ng opinion dito. Parang hindi tumatama, tumutugma itong sinasabi ni Manny Pacquiao. Parang hindi napapanahon. Dahil bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang ganito yung mga sinasabi niya? Alam naman niya na matagal ng issue itong tungkol sa akusasyon sa Marcoses. Bakit ngayon kung kailan tatakbo siya na pagka-presidente, at ganun din yung kanyang kasamahan na dating senador din na si BBM or si Bongbong Marcos. Ngayon lumalabas itong gantong mga issue. Anong motibo ni Manny Pacquiao para sabihin ito? Dahil ba sa nakikita niya na matinding kalaban itong si Bongbong Marcos pagdating sa presidential election, dahil siya yung nangunguna sa survey? At pati itong issue na to ay pinasok na rin itong ating magaling na boksingero, itong ating pambansang kamao. Hindi ko alam kung naapektuhan na ba ang utak nito sa pagboboxing. Naalog na ata, pati yung mga bagay na wala naman siyang gasinong alam at nakikisawsaw pa, ay kanyang binibigyan ng pansin. Alam nyo, totoo yung kasabihan na money can buy books but not knowledge. Ano bang ginawa ni Senador Manny Pacquiao sa kanyang edukasyon? Yung sinasabi niya na nakagraduate siya ng ganitong kurso. Ilang buwan lang niya kinuha. Alam nyo, mas bumibili pa ako dito kay Isko. Ito namang pahayag ni Isko, para silang may monopolya ng pamamahala. Ang away ng pamilyang yan walang dinulot na mabuti sa ating bayan. Sila ay tumatakbo para maghiganti sa isa't isa. Sila ay tumatakbo dahil sa kulay ng kanilang politika. Well, siguro doon sa mga dilawan, ito yung issue nila. Diba yung sinabi nga ni Lenny, tatakbo siya para mapigilang wag makaupo ang isang Marcos. Nakikita naman natin sa survey. Nakikita natin yung mga sinasabi ng mga tao. Gising na yung mga tao sa totoong nangyari noong panahon ng martial law. Hindi naman lahat Kita niyo doon sa ating survey, nakailang part na tayo, part 6 na. Karamihan sa mga tao, lalo na yung mga senior citizen na mga nakakausap natin, yung mga matatanda na, andun na sila noong panahon ng martial law. Kabaligtaran mga buddy. Maganda ang ginawa ni Marcos. Yung mga project niya, buhay pa ngayon. Kung hindi, siguro pinabayaan. Yung train, national power, pamula Bicol hanggang nawala. Pero kay Marcos, sana yung tuloy-tuloy ang ginawa natin. Magaling si Marcos. Kaya lang naman nag-Barcelona marami na nanggugulo sa atin. So, ako matagal na rito, 34 years na. Pero walang ibang presidenteng magaling, hindi Marcos na. Sa akin lang ha. Hindi lahat sila ganun ang naranasan. Hindi lahat sila naranasan yung pang-aabuso na sinasabi ng mga iilang tao. Naniniwala ba kayo sir sa mga akusasyon sa kanila? Hindi ako naniniwala. Buhay naman na ako nung nandiyan si nung pangulo pa si Marcos. Wala namang naranasang mga pang-aabuso sa pamilya ko, mga kamag-anak ko. Kaya hindi ako naniniwala. Siguro nung mga panahon yun, syempre pag lumabag ka sa batas, talagang mapaparusahan ka. Natural, ganoon talaga kahit saan naman, kahit dito sa Saudi Arabia, di ba? Pag lumabag ka sa batas nila, di mapaparusahan ka. Ganoon din siguro nung mga panahon na yon. So sa pamilya namin, sa angkan namin, wala namang naranasan ganon. Kasi siyempre sumunod naman kami sa mga patakaran sa batas ng mga panahon na yon. Kaya okay lang. Tsaka marami naman tayo nakitang mga ginawa ni Marcos tulad nung San Juanico Bridge, halimbawa, PICC, marami. Kidney Institute, halos lahat naman ng mga malalaking establishment at sa mga panggobyerno na mga tanggapan, nandiyan naman mga gawa ni Marcos yan. Kaya, so history wise, kung titingnan mo, mas maganda ang naging pamamalakad ni Marcos. Kaya Marcos ang pinili ko. Totoo nga ba na masama ang mga Marcos?
O baka sila ay naging biktima din dahil sa kanilang mga kalaban ay sila yung ginawang masama sa paningin ng mga tao. Ano yung mga naiambag ni Pangulong Marcos, no? Ni dating Ferdinand Marcos sa Pilipinas? Ang dami. Hospital, mga kalsada, mga tulay, dam, yung nabanggit natin noong isang araw. Hindi mabilang yan. Hindi ba dapat magpasalamat yung mga tao? Hindi ba dapat na itong mga henerasyon natin ngayon ay talagang nagpapasalamat pa dahil sa hanggang ngayon tinatamo nila yung mga proyektong ito na ginawa ng presidente. Pero itong kay Manny Pacquiao na binanggit, mga buddy, pamumulitika na to eh. Ano yan? Gusto niya magpabango? Gusto niyang kuhanin ang simpatya ng mga tao para sabihin na ganito, ayoko kasi manira, pero yung issue ng yaman na hawak ng Marcoses, kung ano man yung nanakaw nila sa ating gobyerno, kailangan siguro ibalik. Yun ang sinisigaw ng taong bayan. Tapos kailangan daw humingi ng tawad si Senador Bongbong Marcos. Ang pagkakaalam ko, itong nabanggit ni Senador Bongbong Marcos, hihingi lang siya ng tawad or ng sorry kung meron siyang kasalanan. Nabanggitan natin to dati, na pag-usapan na natin na ang kasalanan ng ama ay hindi maaaring isisi or ibintang sa anak. Hindi po ganun ang buhay, mga buddy. Pero itong sinabing ito ni Manny Pacquiao, kulelat naman to eh. Isinusuko nga ito dito sa Riyadh. Kita nyo yung aking part 6 na interview, yung survey ko. Sino yung mga kandidato sa pagkapangulo ang isinusukan ng tao, isinusukan ng mga OFW dito? Number 1, Lenny. Number 2, Manny Pacquiao. Pag tinanong nyo kung bakit, anong sinasabi ng mga tao? Walang alam. Hanggang boxing lang yan. Hilaw. Maraming mag-a-agree, pero marami din na magdi-disagree, lalo na nga itong mga umiidolo kay Manny Pacquiao. Pero hindi dapat kasi na ganito yung sabihin niya sa panahon ng eleksyon. Halata naman yung ginagawa niyang ito eh. Mas okay pa nga itong si Isko eh, kahit papaano naiintindihan na yung nangyayari ngang ito na mga away-away ay dahil sa pamumulitika, at yung mga tumatakbo daw ay kaya lamang tumatakbo, naghihiganti sa isa't isa. Ngayon tingnan natin itong mga buddy, may papanood ako sa inyo. May napanood ako dito na compilation sa TikTok, itong mga interview kay BBM, na kung saan ay parang fast talk. Yung nag-i-interview, magbibigay ng pangalan ng tao or ng eksena at magre-react si Bongbong kung ano yung impression niya dito sa tao na to. Panoodin natin. I learned many things from her all the time. Up to now, she's still my ate. Kiko, I'm a little perplexed by Kiko because he hasn't been consistent in his positioning and in his pronouncements, and he does not tend to keep his friends for very long. Bongo. I've known also Bongo since I met then Mayor Digong Duterte. He's very much very close. He's not only the personal assistant of the president, but he also has become an important part of the policy-making process in government. Risa well, we have never really agreed on many things in terms of policy, but she's, I suppose we could say that she's passionate and committed to her cause. What that cause is something that is sometimes a little hard to discern. Well, Lenny Robredo. I don't know her. Attorney Makalanta. I know Jesse Robredo. Yeah. Because I was committee on local government, and he was he was the secretary of the Department of Local. Okay, so napanood yung mga buddy, yung mga sinabi ni Bongbong Marcos. Natutuwa ako dun sa sa reaction niya. At kita ninyo yung mga ibang binanggit, yung nagsasalita ay mga kalaban niya o yung mga tumutulig sa kanya sa politika. Pero i-describe niya yung mga tao na to in a cool manner, no? Walang galit, walang sama ng loob. Lalong-lalo na nga nung nabanggit si Lenny Robredo. Ang sinabi lang niya, I don't know her. So talagang nakakabilib yung ganitong tao, no? Na kahit binabato at binabatikos magkabila ay hindi marunong gumanti ng anumang salita. Kaya kung ikukumpara natin ito sa sinabi ni Manny Pacquiao, alam nyo na kung sino yung karapat-dapat. Itong isang ito na nagmamarunong, pinapasok ang iba't ibang mga issue para mapag-usapan lang, namigay pa nga ng pera to di ba?
Nabigay pa to ng pera, tagi 1,000. Ano yan, para iboto siya? Tapos sasabihin niya ay nakaugalian niya, hindi pa man election ay talagang namibigay na. Pero ngayong panahon na malapit na ang eleksyon, masamang tingnan talaga sa isang tatakbong kandidato yung ganitong ginagawa, yung pamimigay ng pera. Lumalabas na parang gusto niyang makuha yung atensyon, gusto niyang makuha yung boto ng mga tao. Pero yung mga tao ngayon ay gising na sa katotohanan at alam na kung sino talaga yung karapat-dapat na umupo ng presidente. Mamili kayo. Itong si MP, itong ating pambansang kamao, na alam natin na wala namang alam pagdating sa mga ganitong issue, pati yung issue ng Marcos ay pinapakialaman, samantalang ito ay nasa korte na. Dapat nag-re-research ng konti. Kaya tama itong may nabasa ako dito na isang post na kung saan nga ay tungkol dito sa ipinahayag ni Manny Pacquiao. So itong post ni Flor Capistrano Rima, meron siya ditong mahaba na sinabi tungkol kay Manny Pacquiao. Sabi niya nga dito, "Take note, Senator Manny Pacquiao. I'm sure propaganda mo yan. Huli ka sa balita. 30 years ago, issue na ang ill-gotten wealth na yan. Yung issue ng sequestering na kahit legitimate na belong to Marcoses, pag-aaring tunay sa tingin ko, nakuha ng gobyerno. So, be advised and reminisce what you read in the Bible. Thank you, Senator Manny. Just mobilize my briefing that is for your own good. Remember to win votes, just present your good advocacy's better platform." Yan po yung sinabi nung nag-post. At yung sinasabi mo na dapat ibalik ang ninakaw, sa tingin ko, wala silang dapat na ibalik. Sila pa nga yata ang nanakawan ng mga legitimate na pag-aari. Yan po yung ating maikli na reaksyon, maikli na opinion dito sa nabanggit ni Manny Pacquiao na tungkol kay Bongbong Marcos, na sinasabi niya, ayaw ko kasi manira, pero yung issue ng yaman na hawak na Marcoses, parang alam na alam niya yung nangyari. Kulang na kulang siya sa knowledge, mga buddy. Kahit na nga ordinaryong tao, alam na yung nangyari noong panahon na yan. Pero itong si Manny Pacquiao mukhang walang kaalam-alam at hindi nagre-research sa kanyang sinabi. Tama yung nag-post na ito ay isang propaganda lang ni Manny Pacquiao, dahil nakikita niya na itong si BBM ay lumalakas sa anumang mga survey, maging sa Pilipinas, maging sa abroad. Sa mga kalye survey na napapanood natin, talagang walang isinisigaw kundi si BBM. Samantalang itong si Manny Pacquiao, minsan lang lumabas sa survey. Kaya para siya ay mapag-usapan, syempre, gagawa siya ng ingay. At ito nga, kinakagat natin yung ingay niya, ginagawa natin ng opinion. Pero sana, yung ating mga botante ay wag na magpaloko. Alam na natin kung sino yung ating iboboto sa panahon ng eleksyon. Dahil yan ay 6 na taon na uupo. Ito bang si Manny Pacquiao, kaya ba niya yung mga foreign relations, yung mga protocols na yan, yung mga dapat pag-usapan sa China, sa Amerika? I doubt hindi nito magagampanan. At baka ito ay yung mga tumutulig sa kanya pag siya ay nakaupo, ay ihabla lang niya ng ihabla, kagaya ng ginawa niya nga kay Pastor Kibuloy. Sinasabi nga na kapag ikaw ay isang politiko, dapat ikaw ay hindi balat sibuyas. Pero itong si Manny Pacquiao, hanggang boxing lang siya. Iniidolo natin siya sa boxing, pero sa pagtakbo bilang Pangulo, hindi po ako umaayon dyan. Ito po ay base sa aking opinion. At alam ko na marami ang nakaka-relate dito. So muli, ito si Iman Supremo. See you next time, mga buddy.